Hello, grade 11 students. This is another video for your basic calculus class. And syempre, para sa video na ito, itutuloy lamang po natin ang discussions natin about integrals. So, recall lang natin na natapos na nating pag-usapan or i-define ang antiderivatives. Okay? So, yun lang po yung kabaliktaran ng derivatives natin. And then, natuto na po tayo nung process natin ng integration. So we use the rules of integration, yung sum and difference, at saka yung ating constant multiple rule. At napag-usapan na rin po or nagamit na rin natin yung mga basic integration theorems natin. Okay? So para po sa video na ito, to be specific, we will be discussing another way kung paano tayo mag-i-integrate or kukuha ng integral ng isang given function. Okay? So this time, pag-uusapan po natin yung tinatawag natin na substitution. So, paano ba natin magagamit yung substitution? So, what if you're asked to evaluate the integral of 2 cosine 2x dx? Okay? So, kung maaalala nyo sa ating discussion last time, may nagtanong sa akin na, Miss, paano po pag may coefficient na yung ating x doon sa cosine x? Okay? So, wala po siya doon sa ating basic integration theorems, kaya po hindi pa natin yon napag-usapan. So, this time, paano daw kapag ganun na yung given sa atin? Okay? So, I have 2 cosine 2x dx. How are we going to get the integral of this one? Okay? So, para po gawin yon, gagamitin natin yung tinatawag natin na integration by substitution. So, ano ba yung ibig sabihin nito? So, first, let's remember yung ating chain rule. Okay? So, nung kumukuha tayo ng derivative ng mga functions natin, meron pong mga functions na hindi basta-basta kukuhanan mo ng derivative. So, minsan, i-multiply pa natin siya dun sa derivative ng another function natin. Okay? Or gumagamit po tayo nung chain rule. Okay? So, if you're asked to get the derivative of f of g of x, okay, yung composite functions natin. So, ito daw po ay equal sa f prime of g of x, so the derivative of x of g of x, and then i-multiply daw natin dun sa derivative ng ating g of x. That's chain rule. Now, if we reverse the method, so i-reverse daw natin yung ating chain rule. So, if you're asked to get the integral of f prime of g of x times g prime of x, so, syempre, equal lang po iyon sa f of g of x plus c. Okay? Pero ang tanong, paano nga ba natin gagawin yung mga bagay na iyon? Okay? So, first, alamin muna natin kung ano yung ibig sabihin ng differentials kasi gagamitin natin siya dito sa ating substitution technique. So, if y is equal to f of x is a differentiable function. So, yung atin daw y equals f of x, kaya natin kuhanan ng derivative. Then, the differential dx of the independent variable x is an arbitrary real number. Okay? And then, the differential dy of the dependent variable y is actually the product of the derivative f prime of x and the differential dx. Okay? That is, sa madaling salita, ito po yun. dy. So, kapag nakakita kayo ng dy, ibig sabihin nun, that's the differential. dy is equal to f prime of x tapos naka-multiply po sa ating dx. Okay? So, the differential ng ating dependent variable y is equal to the derivative times yung differential ng ating independent variable x. Okay? So, ang dx, yun lang po yun. dx lang po siya. An arbitrary real number. Okay? So, gawin po natin or try tayong mag-solve ng differential. So, let's find dy or the differential of the variable y when y is equal to 3x squared plus cosine x. So, ang sabi lang doon, kung tinatanong yung differential nung y natin, edi equal lang po yun sa dy. And then get the derivative. So, the derivative of 3x squared, that's 6x
plus the derivative of cosine x ay equal lang po sa negative sine x. And then, huwag natin kakalimutan yung ating differential ng ating variable x. Okay? Or pwede ko siyang isulat ng dy is equal to 6x minus sine x dx. Okay? So, yun lang po yung ibig sabihin ng ating differential ng y. Okay? So, let's have example number 2. This time, you're asked to find dw or differential of your w when w is equal to ln of u squared plus 3u plus 1. Obviously, mula dito, malalaman mo na ang independent ay yung ating u at ang dependent variable po ay yung ating w. So, to get the differential of w, that's dw equals, get the derivative of this one. So, sana naaalala nyo pa or may listahan pa kayo. Equal lang po ito sa 1 over u squared plus 3u plus 1. Pero mag-chain rule tayo. Get the derivative of this one. So, I have 2u plus 3. And then, huwag kakalimutan ang du. Okay? So, rewrite ko lang po uli siya. Pwede kong i-multiply ito. So, magkakaroon ako ng 2u plus 3. And then, u squared plus 3u plus 1. And then, don't forget du. Okay? So, yan po ang paraan natin ng pagkuha ng differential. So, since marunong na tayong kumuha ng differential, puntahan na talaga natin yung process ng substitution. So, going back to the equation, so ito yung kanina, di ba? Sabi natin, kapag ni-reverse natin yung chain rule, the integral of f prime of g of x times g prime of x is equal to f of g of x plus c. Okay? So, name natin siya as our equation 1. Note that using substitution, okay, so kaya siya tinawag na substitution technique, is magsa-substitute po tayo. Okay? So, gumamit po ako ng variable u, or you can actually use any other variable, pero kadalasan po u yung ginagamit natin para po sa g of x. So, yung g of x, papalitan ko na lang siya ng u, and setting du ay equal po sa g prime of x dx. Okay? So, parang kinuha ko lang yung differential. Okay? Differential ng u, du, and then that's equal to the derivative of g of x, and then times the differential of x. Okay? Would give us, so kapag ginamit ko na itong u at saka yung du natin, eto na lang po yung mangyayari. Okay? So, yung g of x, pinalitan ko ng u. Yung g prime of x, pinalitan ko ng ating du. Okay? So, ano lang po, correction, nakalimutan kong lagyan ito ng dx. Dapat may dx po ito kasi we're getting the integral kasi that's the variable of integration. Okay? And then, after that, equal lamang po yan sa f of u. So, ang u po natin uli ay g of x and then plus c. Okay? So, ganun po nag-work yung atin pong substitution technique. So, kaya po natin pinag-usapan yung differential kasi kailangan po natin siya para po ma-substitute natin yung ating original equation ng pagkuha ng integral using chain rule. Okay? So, para mas maintindihan natin paano ba nag-work yun or ano ba yung binabanggit ko doon na pagsasubstitute, edi mag-try tayo ng mga example. So, eto po yung una kong ibinigay doon sa ating start ng discussion. So, you're asked to evaluate the integral of 2 cosine 2x dx. Okay? So, syempre, sabi natin, using yung ating substitution technique, kailangan magle-let tayo ng ating variable u, yun at ang ipapalit natin doon sa isang term dyan. Okay? So, yung term na yun dapat yung term na nagpapahirap sa atin para para kuhanin yung integral natin. Okay? So, katulad nung napag-usapan natin dati, ang wala kasi sa integration theorems natin, yung meron tayong 2x or meron tayong coefficient ng ating argument sa cosine. Okay? So, ibig sabihin nun, yung gagawin kong u ay yung ating 2x kasi yun yung nagpapahirap sa pagkuha natin ng integral.
Okay? So, after nating mag-let ng u, kunin natin yung differential niya. So, du is equal to the derivative of 2x ay equal lang sa 2 and then dx. Okay? Now, kung mapapansin nyo, using yung u at saka yung du natin, pwede ko nang mapalitan etong ating given. Okay? So, kung paano ko siya papalitan? Unang-una sa lahat, meron akong 2 dito, tapos meron akong dx dito. So, I have 2 dx. Sabi dito, ang 2 dx daw ay equal lang sa du. Ilagay natin sa dulo, yung du. Okay? Tapos, yung cosine, hindi ko naman kailangan palitan yan. So, cosine pa rin siya. Pero yung 2x, pinalitan na natin siya ng u. So, magkakaroon ako ng cosine u du. Okay, so yun po ay galing lang dito sa mga nilet natin or sinubstitute natin at sa differential. Okay? Now, kung mapapansin nyo, meron na tayong integral ng cosine u du. So, we can actually use yung basic integration theorems na alam natin. So, if we get the integral of cosine u du, so yan po ay equal lamang sa sine u, 'di ba? Plus c. So you can check your list dun sa integral ng cosine u du. So that's sine u plus c. Okay? Pero yung final answer natin, yung u, syempre, kailangan nating ibalik doon sa ating original na equation. So our final answer would be sine, yung u natin ay equal lang sa 2x. And then, huwag kakalimutan yung c para po masabi natin na siya ay general antiderivative. Okay? So, this will be our final answer para po dito sa given na ito. Okay? Question or any clarifications, welcome sa ating webinar or you can send me a private message. Okay, let's have another example. So, this time I have the integral of x over x squared plus 4 dx. Okay? So, kapag ganito, isipin nyo lang lagi, alin ba yung nagpapahirap sa atin nakuhanan ito ng ating integral. Okay? So, syempre, pampahirap itong denominator natin. Okay? So, yun po yung ating ilelet. Okay? So, let u equals x squared plus 4. Okay? So, after natin mag-let, kunin natin yung differentials, du. Get the derivative of this. This is 2x. The derivative of this is just 0. And then, don't forget dx. Okay? Now, ang sabi natin, dapat, after ko makuha yung differential, dapat pwede ko nang i-substitute yung buong equation or buong given natin gamit etong ating mga nilet at nung differential niya. Okay? So, kung makikita nyo dito, meron akong pampalit sa x squared plus 4, that's u. Tapos, meron ako ditong x dx. Eh, ang meron ako dito, 2x dx. So, meron akong sobra na 2. So, anong kailangan kong gawin doon? Eh, di tanggalin natin yung 2 by dividing both sides by 2. So, maka-cancel to. Okay? So, ibig sabihin no, nagkaroon na ako ng x dx. Ayan yon, x dx. Pwede ko na itong magamit para po ma-substitute ko dito. Okay? So, kapag ginawa ko yon, magkakaroon lang ako ng x dx. That's equal to du over 2. Tapos, meron ako nasa denominator na x squared plus 4. So, that's obviously 1 over u. Kasi nasa denominator po ang x squared over 4. Okay? Now, i-rewrite ko lang po ito para hindi tayo masyadong nalilito. Ito po ay equal lang din sa ating yung 1/2, pwede kong ihiwalay. And then, I have du over u. Okay? So, meron ako ditong integral ng 1/2. This is just a constant. So, pwede kong ilabas yon. And then, ang natitira na lang sa akin is the derivative of 1 over u du. Or du over u. Parehas lang yon. Okay? So, using yung ating basic integration theorems, ang 1 over u du ay equal lamang po sa ln of u. Okay, so paki-check po and then don't forget yung ating c. Okay, so yung last step natin, ibalik lang natin doon sa ating original na variable x. So magkakaroon ako ng ln ng x squared plus 4 and then
plus C. And that will be the final answer para po dito. Okay? Okay, so move on tayo sa aking last example. So last na po ito kasi sa webinar, bigay na lang tayo ng additional examples. Okay? So you're asked to evaluate the quantity 2x cubed minus 3x squared times x raised to 4 minus 2x cubed plus 3 raised to 6 dx. Okay? So, syempre, kung wala po itong raised to 6 na to, ang pwede natin gawin dyan ay i-multiply na lang itong dalawang terms na given dito. 'Di ba? So, kaya natin gawin yon. Kaya lang, ang nagpapahirap sa atin, meron po tayong naka-raise dito na 6. Okay? So, kung naka-raise yan sa 6, ibig sabihin nun, kailangan ko itong i-multiply sa sarili niya ng 6 na beses. Masyado pong mahabang process iyon. Okay? So, ibig sabihin nun, pwede nating sagutan ito gamit yung ating substitution. Okay? So, let u. Ang ilelet po natin dito ay hindi yung 6, pero ang ilelet po natin ay yung function na nasa loob ng ating parenthesis. Okay? Kasi, yung buong yun, yung kailangan mong erase sa 6, masyadong mahirap yon. Okay? Kaya, yun po yung kailangan nating ilet. Okay? So, magkakaroon ako ng ganito. And then, getting the differential of this, meron akong 4x cubed minus 6x squared. And then, I have dx. Okay po. And then, after that, sasabihin nyo, Miss, wala naman pong nangyari dito. Kaya lang, kung titingnan nyo, eto pong du kung ito, may common factor sila, 'di ba? May common ako na 2, so pwede kong ilabas yung 2. And then, pag nilabas ko yung 2, magkakaroon na lang ako ng 2x cubed minus 6x squared. And then, dx. Okay? So, makikita nyo, etong part na to, eto na po siya. May dx ako. So, ang sobra ko na lang uli ay yung 2 kasi wala naman akong 2 dito. So, katulad ng ginawa natin kanina, divide ko na lang ito both sides by 2 para ma-cancel po ito. Okay? So, after that, pwede ko nang i-substitute yung mga values na meron ako dito sa ating original. So, magkakaroon ako ng integral ng eto, kasama to ay du over 2. So, ilalagay ko lang siya sa dulo. Tapos, eto, papalitan ko lang siya ng u, and then meron akong 6. Okay? And then, after that, katulad ng ginawa natin kanina, etong meron akong 1/2 dito. So, pwede kong ihiwalay yon. And then, that's u raised to 6 du. Okay? So, integral ng constant is just a constant. So, kunin ko na lang ang integral ng u raised to 6 du. So, eto, pwede ko nang gamitan ng ating mga integration theorems. Okay? So, copy lang yung 1/2. The integral of u raised to 6 du is equal to u raised to 7 over 7. Okay? And then, huwag kakalimutan ang plus c. Okay? So, para sa final answer natin, yung u, ibabalik ko lang dun sa ating original na given na variable. So, magkakaroon ako ng x raised to 4 minus 2x cubed plus 3. And then, naka-raise yun sa 7. All over 7. So, this is multiply. Plus c. Okay? So, yung last step ko lang, pwede ko namang i-multiply ito. So, magkakaroon na lang ako ng x raised to 4 minus 2x cubed plus 3 raised to 7. And then, 2 times 7 is 14. And then, plus c. And that will be my final answer para po dito sa item na ito. Okay? So, lahat po ng katanungan na gumugulo sa isip nyo, pwede nyo pong i-message agad sa akin or pwede nyo pong itanong sa webinar pag nagbigay pa ako ng more examples on how to use the substitution technique. Okay? That ends this video. Thank you so much for watching and see you sa ating webinar on Friday. Bye-bye!